Ito mga ka-59, ito yung mga sinasabi ko na meron pa rin tayong mga ka-59 talaga na hindi alam kung ano yung mga benepisyo na ating matatanggap sa ating mga duty o sa ating mga agency kung nasaan man tayo ngayon, katulad nga nitong tanong na ito. Pero babasahin muna natin yung tanong na ito galing kay Aguila UG. Ayan, ang sabi niya, Sir, tanong ko lang po. Kami po sir, wala po kaming natatanggap na 13-month pay. Pati mga benefits namin sir, wala, kahit maliban lang ang natatanggap namin sir, 400 na sahod namin. Simula noong pumasok kami sir, wala kaming natatanggap na facelift. Yan po yung tanong ni sinasabi ni Aguila UG. Ayun po mga kababayan, mga kaibigan, no? At ito na nga yung sinasabi natin na marami tayong mga ka-59 pa rin na hindi pa rin alam yung kanilang mga karapatan, no, sa ating mga pinagjujutihan or saan man kayo naroroon na security agencies. So ganun pa man, siyempre sa ngayon kasi isa tinatawag na nga nating professional security para nga mas ma-enhance yung mga security or mga K-59 natin. So siyempre sasagutin natin yung tanong na ito at siyempre bago natin sagutin, paki-like muna ng ating video at siyempre huwag kalimutan mag-share, mag-subscribe yung ating mga video, no, sa inyong Facebook account at siyempre dito lang yan sa ating channel Kuya Isko Official at yung ating isang channel Gwapong Biyahero TV at yung ating Facebook na to Charles Francisco, na kung saan 17,000 followers na tayo. Kaya congratulations sa atin at maraming salamat po sa inyong mga tagapanood. So ayun na mga ka-59, no, itong galing kay Aguila UG na kung saan sila daw ay walang natatanggap na 13-month or walang natatanggap na mga benepisyo simula pa daw nung sila ay nandoon or na-hire sa security agency. Pag-usura kasi siya sinasabi dito kung taga saan sila or anong klaseng mga benefits ang kailangan nila. Pero ganun pa man, basta ikaw ay pumasok sa mga security agency ay automatic yung tinatawag na minimum wage. Kanya nga lang kung saang lupalop man ito si Kuya Aguila UG ay sa probinsya yata ito or saan man is naka 400 lang sila a day. So kung 400 a day, kung 12 oras po yan kapatid, ka-59 ay talagang maling-mali po yun or kaya bawal na bawal po yun. Dahil yung ating mga minimum ay kumbaga nakadepende sa lugar. Yun nga yung kumbaga sinusulong pa ngayon na kasunod na batas na kung saan dapat pantay-pantay yung minimum. At tulad dito sa Manila, ang minimum po dito ay 695 na sa ngayon dahil nagdagdag ng 50 pesos. Doon naman sa mga sinasabi mo na wala kayong benefits, wala kayong 13-month pay or kung anong benefits na wala kayo kapatid, ka-59, ay siguro kung talagang walang-wala kayo natatanggap or na-receive sa inyong mga agency katulad nung payslip nga, wala kayo, is bawal din yun, mas maigi na siguro na pumunta kayo or sa pinakamalapit na NLRC diyan sa inyong lugar para makapagtanong kayo at mabigyan kayo ng advice kung ano yung inyong mga dapat gagawin sa inyong duty. Kasi nga kung talagang marami po kayong hindi natatanggap base doon sa batas natin, talagang maling-mali po yun. Lalo na kung 12 oras po yung inyong trabaho. Yan po mga ka-59, no? At sana po nasagot ko yung iyong tanong, Aguila UG. Yan po yung ating isang taga-subaybay dito sa ating channel. Ito, may isa pa tayong tanong mga ka-59 na kung saan isingit natin dito sa video na ito dahil nga ito yung mga katanungan naman ng ka-59 natin ay halos iisa. Ang tanong naman dito galing naman kay Marvin Kayaw Meren na kung saan ang sabi niya, Sir, good morning, tanong ko lang po, may laban po ba ako? Galing po akong posted guard tapos nilipat kami sa ibang building, binabantayan, ngunit isa lang palang kailangan, deploy na agad, pero deploy nila dalawa. Kaya ngayon, ang status ko ay reliever. Ako malapit sana ang 13-month, nababawasan pa. Ayan po yung sabi ni Marvin Kayaw Meren. Yan ka-59, no? Ang ating sagot dito sa tanong mo, actually, kung ikaw ay regular dyan sa iyong company at galing ka sa regular posting at kung ikaw ay matagal na rin dyan sa iyong company at nilipat ka nga kasi ang akala dalawa. Tapos ngayon, isa lang pala ang posting, so lumalabas ikaw ay reliever. So, actually, pag ikaw ay regular kapatid, ay maobliga talaga or obligasyon ng agency mo na bigyan ka ng regular na duty or tuloy-tuloy na duty. Kaya nga sa batas, kumbaga, at least meron kang duty na 6 days a week. Yan po yung nasa batas natin pag ikaw ay regular sa isang company. Kaya kapatid, kung halimbawa ikaw ay ginawang reliever, ay dati ka namang tuloy-tuloy ang duty, or tuloy-tuloy naman yung iyong trabaho sa isang pwesto, ay maaaring kausapin mo yung iyong opisina para mabigyan ka ng regular posting na kung saan ay talagang dapat
dahil ikaw ay regular naman sa kanila. Ngayon, kung halimbawa, ikaw ay ginawang reliever at ikaw naman ay regular, ay may karapatan kang magreklamo kung saan man pwede kang magreklamo. Pwede kang pumunta sa duli or siyempre number one dyan ay dapat kasi talaga puntahan mo muna yung agency mo at kausapin mo yung operasyon at kung ano ang status mo, dahil nga kumbaga ikaw ay dating permanent or dating regular post na kung saan ikaw ay nalipat at naging reliever tuloy dyan sa situation mo. Kaya kapatid, walang problema na makipag-usap. Huwag kayong matakot makipag-usap sa inyong mga officer para malaman ninyo kung ano ba talaga ang inyong status o ano status natin sa ating mga duty. Kasi kung hindi kayo makipag-usap at hindi nyo idulog yung inyong mga problema, ay lalong hindi masusolusyonan ang ating mga problema sa ating mga duty. Kaya mga ka-5-9, ganun lang kasimple. Halimbawa, lalo na kung hindi mo man maabot yung iyong officer dahil hindi mo nakakausap personal, pwede kang gumawa ng letter o pwede kang gumawa ng sulat papunta sa kanila para makarating yung iyong hinaing. So, ganun lang po kasimple mga kaibigan, mga kuya, no? At ito, dalawang tanong na naman ang ating nasagot dito sa ating video na ito. Dalawang kasagutan naman yung nagawa natin dito, bagkos halos same lang kasi ang kanilang situation sa kanilang mga tanong. Kaya sana nasagot natin ng diretso or nasagot natin ng mas malinaw. Yun yung katanungan mga ka-5-9. Kaya sa mga gusto magtanong, mag-comment lang sa comment section at sasagutin natin yan sa mga susunod nating upload video. Kaya muli, salamat muli sa ating mga tagapanood, salamat muli sa aking mga subscriber, followers dito sa ating Facebook, sa ating YouTube, dahil tayo po ay tuloy-tuloy na nag-angat yung ating mga followers, ang ating mga subscriber. Kaya thank you very much po sa inyo at hayaan nyo at balang araw may ibalik ko rin yan sa inyo. Kaya sa mga susunod nating mga vlog, abangan nyo po kasi magkakaroon po tayo ng charity dahil meron na po tayong isang kausap na pwede nating mga collab sa pagdating sa charity paunti-unti. Kaya sa mga ka-5-9 natin dyan, abangan ninyo yan dahil magkakaroon po tayo ng mga ipamimigay ng mga kagamitan sa ating mga ka-5-9 na mayroong mga kulang sa mga parapernalyas. Dito lang yan sa channel ni Kuya Isko Official at ang ating isang channel, Gwapong Bihero TV, at syempre yung ating Facebook account, Charles Francisco. Kaya sana'y pakituloy-tuloy nyong i-subscribe at tuloy-tuloy nyong i-like at i-share yung ating mga videong upload sa inyong mga Facebook account at YouTube channel. So thank you very much po at mabuhay po ang lahat.